justify yourself. Alam mo na nga na may asawa yung iba. Pero, ano sinasabi? Mahal ko talaga siya. Ano magagawa niyo? Tao ako. Di po ba? You try to justify the wrong that you are doing. But see, that is the way of the devil. Letter E. He wants you to be entertained, to enjoy yourself. But again, not all good things are the will of God. But many times, our painful experiences, though they are unpleasant and uncomfortable, are really God's will. Are really God's will. Remember that patience may be bitter at first, but its fruit in the end, it's sweet. Amen? Remember that. And what is patience? Patience is a virtue. Patience comes from God. Amen? Letter E, entertainment. Susunod po, number 3, letter V, vanity, luho. See, when the devil was tempting Jesus, he was bribing him with power, with authority, with wealth, with riches. Lumuhod ka lang sa akin, ibibigay ko lahat ng kayamanan ng mundo. Huwag tayo sana magpasilaw sa kayamanan. Nung minsan, merong isang kwento din tungkol po sa isang pari. Biglang nilapitan siya ng kanyang sekretarya. Father, may problema po tayo, sabi po ng sekretarya. Ano yun? Sabi, punta na lang po kayo sa office. So bumaba po yung pari. Pagkakita po, meron donya, isang matandang babae, nandun. May hawak-hawak po na tuta, aso. Sabi, Father, binyagan nyo naman po yung aking alaga, sabi. No? Sabi po ng pare, Nanay, ang binyag po, pang tao lang. Hindi po pwede sa mga hayop. Kung gusto nyo po, i-bless na lang po natin yung alaga nyo. Ay, ganun po ba? Kasi po wala na akong kasama sa bahay. Ito na lang po yung parang anak ko. Gusto ko po sanang pabinyagan para naman pag nagsisimba ako, makakapag-communion din itong aso, sabi. No? Sabi, Nay, hindi po pwede kasi yung aso wala naman pong isip yan, hindi naman naiintindihan yung tinatanggap natin. Bless ko na lang po. Po itong donya sabi, ganun po ba? Sayang, Father. Magdo-donate pa naman ako ng 1 million sa simbahan, sabi. Bigla ba naman sumagot yung pare, sabi, wala po bang kapatid yan? Sabi. Mga kapatid, magkano ka? Everybody has a price. Amen? Aminin niyo. That is our weakness. For the right price, we can exchange our principles, we can sell our souls. Magkano ka? Pero tandaan niyo po, hindi nasusukat ang saya ng buhay, ang kapayapaan ng iyong buhay dahil lang marami kang pera. Hindi makukuha ang kapayapaan, ang tunay na tuwa sa pera. Huwag niyo pong kaiinggitan yung mga nakikita niyo sa internet. Palabas lang lahat yan. I tell you, as a priest, I hear a lot of confessions. I hear a lot of problems on my counseling. Minsan nakakainggit po yung mga nakakausap ko dahil makikita nyo yung forma nila, yung kanilang mga suot na relo, mga kwintas, mga alahas. Pagkatapos, yung kanilang mga sasakyan, nakakainggit. Pero kung maririnig nyo lang yung kanilang mga problema, doon yung masasabi na, masaya na ako. Hindi ko kaiinggitan ang taong ito. Sino talaga ang taong masaya? Hindi naman yung sobra-sobrang dami ng pera. Amen? Yung sakto lang.
Di po ba? Huwag niyong papangarapan na talagang napakataas ng iyong mararating sa buhay. Because every success has a cost. Lahat ng tagumpay ay merong kapalit. Tanong ko po sa inyo, sino pong mas masaya? Yung tao na nagre-renta ng swimming pool o yung tao na may-ari ng swimming pool? Yung tao na nagrenta ng swimming pool, nagbayad lang ng 100, pero pag nakita mo, nag-swimming, tuwang-tuwa, buong araw, nandun po siya sa swimming pool. Kahit na nangitim na dun sa tirik ng araw, hindi po tumitigil sa kanyang pagsiswimming. Pero yung tao, yung mayaman na may-ari swimming pool, tanongin niyo siya, ilang beses siya nagsiswimming? Di ba napakadalang lang? Bakit? Kasi kailangan niya kumayod, magtrabaho, mag-check. Sino talagang masaya? Hindi yung sobra-sobra, kung hindi yung sakto lang. Huwag kayong magpalinlang sa demonyo. Dahil ang pinapakita lang sa iyo, yung panlabas lang. Pero tanong mo, ano kaya yung nangyayari sa loob? Yan yung nangyayari sa kultura natin ngayon. Dahil sa internet, hindi po ba? Minsan, naiinggit ka. Wow, ang vlogger na ito, nakapag first class, sumakay sa airplane, di ba? But have you stopped and asked, what is this person really experiencing inside? Magkaiba yung pinapakita mo sa ibang tao dun sa tunay na yung pinagdadaanan at nararanasan. Kahit na wala kang kayamanan, luho, na mapagmamalaki sa iba. Pero di ba, isang malaking kayamanan yung sa iyong kalooban, kontento ka, payapa ka, at masaya ka. Amen? Remember this, my dear friends, that when you lose money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. But when you lose your character, you lose everything. Ang pera, pwede mong kitain yan eh. Amen? Pero, pag nawalan ka ng kalusugan, nagkasakit ka, kahit na anong tambak pa ng pera, dami ng iyong kayamanan, you cannot buy your health back. Pero pag wala ka ng moralidad, hindi mo na alam kung anong tama at mali, darating ang araw, masusunog ang iyong kaluluwa doon sa smoking area. You lose everything when you lose your character. Kaya, kung man naghihirap ka, sakto ka lang na nakakaraos, basta't sabihin mo sa aking kalooban, I am thankful, I am grateful, I am appreciative of this life. Remember, your greatest wealth is your life. Kung ano man ang magkaroon ka sa iyong buhay, tandaan mo, bonus na lang yan. Amen? Dumating ka dito sa mundong walang dala, aalis ka din dito sa mundo na wala kang dadalhin, puwera lang ang iyong mga karanasan. Kaya nga, sikapin mo na magkaroon ka ng magaganda at mabubuting karanasan. Amen? Your greatest wealth is your experience. Letter V, wag magpaloko. Vanity, iwasan ang luho. Number 4, letter I, ignorance, kamangmangan, o pagmamaang-maangan. Na po minsan, inanyayahan po ako sa birthday. At nung pinaupo na po ako sa lamesa, ang handa po nung nagbo-birthday, sisig. My favorite dahil po kapangpangan ako. Halos maubos ko na po yung dun sa plato na hinanda nila. Pero habang patapos na po akong kumain, biglang lumabas yung maliit na bata na nagbo-birthday. Naririnig ko po, may tinatawag, sabi, Whitey! Whitey! Sabi, napatigil po ako sa pagkain. Sino si Whitey? Sabi ko. Bakit hinahanap? Sino Whitey? No. Pagkatapos lumabas po yung nanay, niyakap yung anak. Sabi, Nak,
pasensya na ha. Birthday mo, wala tayong pera. Nakita ko si Whitey. Ayan, ginawa ko sisig, sabi niya. Kain na ako ng kain, aso pala to, sabi ko. Pero tingnan niyo po, no? Nung wala akong kaalam-alam, talagang sarap na sarap ako sa pagkain. Pero nung nalaman ko, doon ka na lang masusuka. Di ba ganyan ang masama? Binubulag tayo. Nililito tayo ng masama. The devil will confuse us of what is right and wrong so that you can always make a mistake. Bakit sa tingin niyo po, ang dami mga tao ang naninigarilyo pa hanggang ngayon? Makikita mo naman doon sa pakete, smoking kills. Di po ba? Pagkatapos, yung larawan pa ng tao talagang naghihingal. Ganun na yung itsura niya. No? Pero wala pakialam. Bakit? Because they choose to ignore the warning. Amen? No? Bakit meron nga mga tao na naninira ng may pamilya? Alam na may pamilya. Because they choose to ignore the family. Ang mahalaga ako, masaya kami, no? Wala akong pakialam sa inyo, basta't ako, nagmamahal ako sa kanya. Di ba? No? Mga kapatid, magkakamali ka ng pagpili kung ignorante ka o mangmang ka sa tama at mali. Tanong ko na lang po sa inyo, alam niyo po ba ang 10 utos ng Diyos? O, tahimik kayo. Ha? Magkwi-quiz tayo ngayon. Hindi niyo po alam. Ha? O, ito na lang po. Sige, ha? No? Ano po ang 6th commandment? Patay. Ha? O, para madali, kahit ito lang po ma-memorize nyo. 6th commandment, para madaling ma-memorize, it is the 6th commandment. Thou shall not commit adultery. No? O, tingnan niyo po, 10 na lang na utos sa kalimutan pa natin. Di ba? No? Kaya nga, palagi ka nagkakamali. You have to have knowledge of what is right and wrong. Habang ikaw ay mangmang, ikaw ay hindi makakapili ng tama. At kung minsan alam mo na yung tama, kung pinipili mo pa rin maging mangmang, ikaw ay matutukso at matutukso ng masama. Remember this is very important. Do not remain ignorant. That is why it is so important to go back in prayer. You pray, you have a dialogue with God, and what is the most important question in prayer? Lord, what is your will? Amen? Lord, what is your will? Pero may kakambal po ang pagdarasal. It should be prayer and meditation. Ulitin ko po. Prayer and meditation. Prayer is when you talk to God. But meditation is when you listen to God. At alam niyo po ba dapat ang tamang formula ng pagdarasal? 10% praying, but 90% meditating. Sana mas marami yung pananahimik at pakikinig mo. Dahil pag nalaman mong kagustuhan ng Diyos, hindi ka magkakamali at malalayo ka sa pagkakasala. Amen? Hindi ko po alam kung kilala niyo si Bob Marley, the great reggae singer. Alam niyo po ba kung anong kinamatay ni Bob Marley? Kinamatay po niya cancer. At first, they found his little toe sa paa. Biglang umiitim. Maitim na siya, lalo pang umitim, no? So, pina-check po nila. And the doctor found, he diagnosed him with early stages of cancer. Stage 1 pa lang po. But he chose to ignore it. Bakit? Kasi kung papaputol daw po niya, it would affect his performance. So, pinabayaan. Anong nangyari? Alam naman natin, pag pinabayaan mong cancer, kakalat at kakalat yan. At biglang ang kumalat sa buong katawan niya. At nung pumayag na siya na magpa-chemotherapy, it was too late because the cancer has advanced
in his body. Yun yung dahilan ng kanyang kamatayan. At tandaan niyo po ang kasalanan, cancer yan. Nag-uumpisa sa maliit, pero pag hindi mo pinansin, hindi mo inalis at pinabayaan mo, kakalat at kakalat yan sa iyo. Amen? So, don't remain ignorant. Last, number 5. L, live forever. Can you repeat that? Live forever. The devil will always convince us that we will live forever. Bakit? Kasi, pag iniisip mo bukas, buhay ka pa rin, patuloy ang pagsasaya. Hindi po ba? Pero tanong ko po ito sa inyo. Kung sasabihan ka ng doktor na huling araw mo na, anong gagawin mo? Di ba magpapakatino ka na? Di ba makikipag-ayos ka sa mga taong nasaktan mo? Di ba magiging madasalin ka? Magmamakaawa ka sa Diyos? Magpapakumbaba ka? See? The devil convinces us, bukas, buhay ka pa rin. Okay ka lang. Kaya nga, magpapatuloy ka dun sa iyong paggawa ng mali. Pero tanong ko po sa mga kaibigan, my dear friends, sino ba sa atin dito ang nakakaalam kung kailan tayo lilisan sa mundo? Di ba wala? Wala nakakasiguro sa atin dito. Kung by next year tayo buhay, by next month nandito pa rin tayo. Kaya nga, we should always prepare. Amen? Remember, my dear friends, there are people who have plans today that yesterday, have died. Merong mga tao na may binabalak ngayon na gagawin pero hindi na nagising. So always reflect on that. If this is my last day, have I done good? Kung haharap ako sa Diyos ngayon, mapagmamalaki ko ba ang aking sarili? Kaya nga po, isang napakahalaga na dasal bawat gabi. As you thank the Lord, yes, you always say, Lord, sorry. Lord, have mercy. Para kung hindi ka man magising bukas, makita mong iyong sarili nasa harapan ng Diyos at ikaw, hari nawa, ay mapapasok niya sa kanyang kaharian. May nabasa po akong napakagandang quotation. Sabi po, hindi kailangan ng mga magulang mo ang iyong mga luha pag sila'y namatay na. Ang hinahanap ng iyong mga magulang ay ang iyong mga halik, ang iyong yakap habang buhay pa sila. O nga naman po, di ba? Yun yung malungkot na kwento. Bakit kung kailan nasa kabaong na yung tao, doon mo palang sasabihin na I love you and sorry. Kung minsan nga, pag kami po ay naglilibing, may nakikita pa ako na sumisigaw, sinasabi, sama mo ko! Sama mo ko! Sabi, bigla natulak, nahulog po doon sa hukay, no? Narinig mo yung tao, no? Alisin niyo ako! Alisin niyo ako! Kala ko ba, sama mo ko, di ba? No? Mga kapatid, kailan ka mag-uumpisang gumawa ng mabuti? Pag malapit ka ng mamatay? Habang buhay ka pa. This is always the right time to do good and to follow the will of the Lord. Do not believe that you will live forever. Our life is short and death is certain. So, kung ano man yung mabuti na magagawa mo, huwag mo nang ipagpaliban. Because the good things that we can do has an expiration date. It has a short shelf life. Do not believe that you will live forever. So, balikan niyo po yung mga katangian ng tukso ng demonyo. 5 po yan. Letter D, doubt. Letter E, entertainment. Letter V, vanity. Letter I, ignorance. Letter L, live forever. What does that spell? It spells devil. Devil. So, kilala nyo na ang demonyo. Kung nakikita nyo, nararamdaman nyo na itong ginagawa ng demonyo, hari nawa makaiwas kayo. Pero isang panghatak para po tuluyan na tayo'y makaalis sa kanyang tukso, always remember God's love.
Do you believe that God loves you? Dahil ang taong hindi naniniwala sa pagmamahal ng Diyos ay ang taong makakagawa ng mali at pipiliin ang pagkakasala. May confession lang po ako sa inyo. Okay lang po ba? Sige po. Huwag niyo po akong mamarites, ha? Marami po sa aking mga teacher, guro, hindi makapaniwala na ako po ay nagpari. Dahil tanungin niyo man po ang aking kapatid, I was a problem child then. No? Kuya po ako ni Joris. Nung pong ako ay grade 1, ako po ay bully. At hindi ko po ba alam bakit minsan pinapasukan ko yung CR ng mga kaklase kong babae. No? Tanungin niyo man po ang aking tatay. Lahat ng aking mga grades ay line of 7. Palakol. So, naalala ko po noon na hindi ako gumagawa ng mga assignment ko. I just let my mother do my homework, my project, dahil stage mother po ang aking nanay. Kahit napasaway ako, ayaw naman po niya na ako po ay bumagsak ng tuluyan. Pero there was this one time na nakatulog po ako, meron akong project, hindi ko ginawa. At biglang umuwi yung aking nanay, late na dahil nag-overtime siya. At nung pagpasok niya, biglang nagising po ako sa pagkatulog. It is there that I saw my mother, even in the late of the night. Kahit na pagod, stress na stress, haggard na haggard, she started to do my homework, my project. And it was first time that I felt remorse. Na konsensya po ako. And I felt na ako yung nagiging dahilan. Kaya itong taong ito na mahal ko din ay nasasaktan. Pero kahit na nasasaktan ko siya doon sa tigas ng ulo ko, pagkapasaway ko, she continued being faithful. She continued loving me. She continued taking care of me. At alam niyo po, it was at that moment, at that experience, that I resolved never again. Magpapakatino na ako, aayusin ko ng aking sarili, and started then, nag-aral na po ako mabuti, ako nang gumawa ng aking mga assignment, at nung pong nag-high school ako, I finished as a salutatorian. Nung nag-college po ako, I finished as the valedictorian. What changes a person? It is not the shouting, it is not the punishment. God knows that. He has done that in the Old Testament. That is the reason why He sent His only Son. Dahil yung pamamaraan na pagpaparusa, yung mga kulog, kidlat noon, takot, intimidation sa mga tao, hindi naging effective para magbago sila. But see, now, even though that it is slowly, there is a change. People are being converted. People are changing. Is it because of punishment? Is it because of the hurt? No. It is because of Jesus' love for us. Gusto mong magbago? Know how God loves you through Jesus' sacrifice on the cross. Gusto mong mapagbago ang isang tao? Be like God, be like Jesus. Continue loving even if it hurts. Because if you love faithfully, someday it will no longer hurt. Amen? So, yes, know how the devil acts, but also know how God acts. Remember this also, my dear friends. God uses people to bless us. Amen? That is so important. God uses people to bless us. Kung gusto kang basbasan ng Diyos, gagamit yan ng tao. Pero ang demonyo, gagamit din ng tao. Amen? The devil uses people to tempt us and to take us away, to separate us from the love of God. Sino ang mananalo? Depende sa iyo. Sa iyong pagpili.
At ang pagpili, hindi lang po minsan, araw-araw dapat yan. Amen? Huling kwento na lang po, bago po tayo magtapos sa ating recollection. One time, there was this story of a young girl, estudyante, umuwi sa bahay, may dala pong pregnancy test. Pumasok siya sa kanilang banyo, ginamit ang pregnancy test. Ano ang kanyang nakita? Buntis siya. Kaya biglang umiyak ito pong dalaga. Narinig siya ng kanyang ina, pumasok ang ina doon sa banyo, nakita ang pregnancy test, positive, buntis ang bata. Kaya galit na galit po si nanay. Sinermonan, sabi, napakawalang hiya mo, hindi ka na nahiya sa amin, hindi ka pa naman tapos, nabuntis ka na nga. Anong gagawin natin ngayon? Tinawagan po yung tatay, umuwi ka, yung anak mo, buntis. Umuwi po yung tatay, sinermonan din yung anak, sabi, sinong gumawa nito sa'yo? Sabihin mo, mananagot siya. Tawagin mo siya. Kinuha po ng bata yung kanyang cellphone, tumawag. At pagkaraan po ng ilang saglit, bigla, merong isang sasakyan, magarang sasakyan, ang nagpark sa harap ng kanilang bahay. At biglang lumabas, isa pong matandang lalaki, senior citizen na. Pumasok po ang matanda doon po sa bahay nila at pagkatapos nagpakilala, sabi niya, paumanhin po, ako po nakabuntis sa inyong anak. Hindi ko po sinasadya, pero nangyari ay nangyari na. Huwag kayong mag-alala, sabi po na matanda, na mayaman. Pananagutan ko siya. Ito pong pangako ko. Pag ang kanyang naging anak ay babae, bibigyan ko po siya ng isang factory at 100 million pesos. Yun pong pangako ko. Kung ang kanyang magiging anak naman ay lalaki, bibigay ko sa kanya 4 na factory at 400 million pesos. Ang dahilan kaya nabuntis ko siya ay dahil wala akong anak na lalaki at naghahanap ako magpapatuloy ng aking apelido, ng aking lahi. Sabi po na matanda. Pero, pag ang kanyang magiging anak ay kambal, hahatiin ko ang aking mga ari-arian, tigdadalawa silang factory, at tigto 200 million pesos ang ipapamana ko sa mga kambal. Ito lang po ang aking problema. Ano kaya ang gagawin ko kung malaglag ang bata at hindi na po magtutuloy ang kanyang pagbubuntis? Ito pong tatay ng bata, ng dalaga, nilapitan po ang matanda, niyakap po siya at sabi, pag nalaglag po ang bata, gumawa kayo muli. Sabi niya. Try again. My dear friends, at the end of the gospel that I have read, have you noticed that after Jesus defeated every temptation of the devil went away only to return at an opportune time. Sa Tagalog, sabi niya, umalis ang demonyo, pansamantala. Ibig sabihin, babalik at babalik siya. Mga kapatid, habang buhay tayo, maraming pagkakataon na babalik at babalik ang masama para tayo ay matukso niya, para tayo ay makuha niya, para tayo ay matalo niya. But hopefully, by knowing Him, His tricks, you can become a lot smarter, wiser, and prepared. And always reflect on how God loves you, so that this love of the Lord will keep you away as a shield from the evil one. We pray that we can always win against the spiritual battle, so that at the end, God will judge us rightly, and may we, through our trust in the Lord, deserve to enter heaven. Amen? Amen.